Dati mga propeta, ngayon na may anak niya. Ang sugo ng Diyos Ama, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "San po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugang ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iika-4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo ay Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito ay Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan, nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, ipinakilala ni Juan Bautista si Jesus bilang Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Natatandaan niyo pa po ba? Sa mga nagsimba kahapon, yan yung pagpapakilala ni Juan kay Jesus, isang kordero. At sa ating pagninilay kahapon, inanyayahan ko kayo na kilalanin si Jesus sa pamamagitan ng pagdanas at pagiging saksi ni Jesus. Hindi makikilala si Jesus kung hindi nyo dadanasin. Kaya para danasin nyo si Jesus, puntahan nyo si Jesus. Kailangan nagsisimba, kinakausap, nagdadasal. Hindi lang paminsan, kundi palagian. Yun yung kahapon nating pagninilay. Ngayon naman, matapos ipakilala ni Juan si Jesus, narinig ito ng dalawang alagad ni Juan Bautista. At nang marinig nila ang pagpapakilala ni Juan kay Jesus, sumunod sila kay Jesus. Iniwan si Juan at sumunod kay Jesus. Ang tanong nila kay Jesus, "Saan po kayo nakatira,
rabay. Ang ibig sabihin ng rabay, guro, teacher. At ang sagot ni Jesus sa kanila, hali kayo at tingnan ninyo. Tatlong bagay po ang pwede nating pagnilayan sa araw na ito. Una, agad sumunod ang mga alagad ni Juan kay Jesus. Agad sumunod. Siguro, talagang naghahanap ng masusundan o talagang naghahanap ng Mesiyas ang mga alagad na ito ni Juan. Kaya nga nung hindi pa nila kilala si Jesus, kay Juan sila sumusunod. Kasi si Juan nangangaral, nagtuturo. At nung makilala na nila si Jesus, iniwan naman nila si Juan. Sumunod sila kay Jesus. Kaya ganun kadali, para sa dalawang alagad nito ang sumunod. Kasi naghahanap sila ng masusundan. Sa bagay, ang taong marunong sumunod ay ang mga nagnanais ng pagbabago. Ang taong nagnanais sumunod ay taong nagnanais magbago. Pangalawang pwede nating pagnilayan, yung pagtawag kay Jesus na rabay, guro. Dahil sa naghahanap ang dalawang alagad ni Juan Bautista ng masusundan para magbago, kinilala nila si Jesus bilang guro. Ibig sabihin, sila ang mag-aaral, sila ang matututo, at meron silang gurong kinikilala. Di ba pag tinawag mo ang teacher mo na guro, ibig sabihin, gusto mong matuto. Di po ba? Ganun ba yung mga estudyante? Anong tawag sa mga teacher nyo po? Uy, ako ba? Ako ba ang estudyante? Ikaw talaga. Ano? Guro, no? Ibig sabihin, susundin mo yung teacher. Di ba? Kasi tawag mo sa kanya, guro. Di ba? Sinusunod mo ba ang teacher? O, dapat, no? Ganon eh. Di ba? Kaya mo tatawagin ng isang taong guro kasi kinikilala mo siya ang magtuturo at ikaw ang matututo. Magkakaroon lang naman ng pagbabago sa isang tao kung nais niyang matuto. Una, sumunod sila dahil gusto nila ng merong masusundan. Gusto nilang magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Pangalawa, tinawag nila si Jesus na guro. Ibig sabihin, gusto nilang matuto. At panghuli, ang sabi ni Jesus, hali kayo at tingnan ninyo. Ganito mag-aral kay Jesus. Hindi lang pakikinig ang kanilang ginagamit, kundi kailangan nilang makita. Hali kayo at tingnan ninyo. Hindi kumpleto ang matuto kung hindi nakikita. At ang maganda kay Jesus, ipinapakita niya ang kanyang mga aral at pangaral. Dito tayo dinadala ng ating pagninilay ngayong bagong taon. Ang magbago sa pamamagitan ng matuto at makita. Alam niyo po, nung bata pa kami, kaming mga magkakapatid, hinahayaan ng mga magulang namin na makita namin para kami ay matuto. Yung tatay ko, kaming mga bata, tinuturuan niya kaming magbalat ng hipon gamit ang kubyertos. Yung nanay ko, hindi. Nagkakamay nanay ko kasi nanay ko, probinsyana yun eh. No? Galing sa Pangasinan, probinsyana, siya lang ang pwedeng magkamay sa amin habang kumakain. No, yung tatay ko, dahil nga Chinese, di pwede. No? Tinuturuan nila kami mag-chopstick, tinuturuan kaming maggamit ng kubyertos, at kahit balatan ng hipon, di ba, hirap magbalat ng hipon. No? Mas madali pag kamay, no? Yung nanay ko, babalatan kami. Ay, ayaw ng tatay ko yon.
Tuturuan niya kaming magbalat gamit ng kubyertos, pero ipapakita niya para kami matuto. Aalisin ang ulo, tapos yung mga parang mga kamay, bago yung balat. Ganon. At kahit yung nanay ko, nung tinuturuan kaming magsaing, hindi naman niya sinasabi, sige, hugasan nyo 2 beses. Tapos lagyan nyo kung ilan yung takal, yun din. Hindi. Tinuturo niya. Tinuturo, naalala ko yung ito yata, ito yung igaganon mo. Papantayin mo. Tapos pati pag yung rice cooker ang gagamitin, kailangan punasan yung ilalim. Kasi masisira yung rice cooker. Pag hindi pinupunasan, pagbasa, ilalagay mo. Tinuturo, pinapakita. May pagpapakita, may example. Ngunit, habang tumatanda tayo, may mga bagay na hindi na kailangan makita bago matuto. Nung bata pa kami, sinasabi sa amin, sige, pag ginawa mo yan, makikita mo. Alam niyo, intindihan niyo ba yung ganon? Diba? Ang hirap sa English no? Tayong Pinoy lang nakakaintindi ng ganong salita, no? Sige, pag ginawa mo yan, makikita mo. Diba? Ano ibig sabihin nun? Dati yung bata kami, yung electric pan, parang ang sarap-sarap ipasok ng daliri sa electric pan. Tama ba? Di ba? Natitempt ka. Pero ang sasabihin ng nanay mo, sige, pag ginawa mo yan, makikita mo. Yung pag tumatanda ka, kailangan mo pa bang ipasok ang daliri para sabihin mong masakit? Hello? Di ba? Di ba hindi na? Hindi mo na kailangan makita para masabi mo, ay, ang sakit. Ay, kaya pala, hindi pala pinapasok ang daliri sa electric pan. Di ba ganun? May mga bagay na habang tumatanda ka, hindi mo na kailangan makita bago ka matuto. Gaya ng, hindi mo na kailangang madapa bago mo malamang mali ang iyong ginagawa. Hindi mo na kailangang maipit bago mo masabing masakit. Hindi kailangan magkasakit bago mo itigil ang bisyo. Hello? Diba? Hindi mo na kailangan mangaliwa para malaman mong masisira ang pamilya mo. Alam mo na yan. Alam mo na yan. Pero bakit ganun tayo? Kailangan munang makita bago matuto. Kailangan munang madapa para sabihin, ay, mali ako. Pero alam mo naman na mali ang ginagawa mo. Kailangan mo muna maghirap bago mo sabihin, ay, sana hindi ako nagsugal. Ay, sana hindi ako nagwaldas. Pero tayo, ang kulit natin no? Alam ng madadapa, sisigi pa din. Alam ng ang mali, gagawin pa din. Minsan, siguro ganun talaga. Sadyang sa buhay, may mga aral na kailangan munang makita bago matutunan. At siguro, hinahayaan ito ng Diyos. Hinahayaan na tayo'y madapa para matuto. Hinahayaan na tayo magkamali para magtanda. Siguro ang galing ng Diyos, ganun, no? Kasi ang tao, ang kulit, hindi nakukuha sa pangaral, hindi nakukuha sa sabi. Kailangan munang makita. Pero ang maganda doon, sana matuto at magtanda. Mga kapatid, sa buhay, may mga aral na kailangan makita bago matutunan. At minsan, hinahayaan ng Diyos na ating makita para tayo ay matuto't magtanda. Ngunit, sa ating paglago, nawa, matutunan natin ang isang bagay at magtanda kahit hindi natin kailangan makita. Amen? Amen.